Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. At nagkaroon nga ng napakainit na sandali sa pagitan ng dalawa. Narating din nila ang dapat marating. Natapos isang mainit na gabi sa pagitan ni Helen at ni Troy, ay wala silang kasuotang natulog na magkayakap. Halos napapanaginipan pa ni Helen ang nangyaring banggaan ng kanilang mga laman. Si Troy naman ay masayang masaya dahil natupad na rin sa wakas ang pangarap niya na maangkin ang katawan ni Helen. Marami na rin siyang nadali na mga babae pero walang hihigit kaysa kay Helen. Kinabukasan ay nagising si Helen at nang lumingon ito ay wala na sa tabi niya si Troy. Nagtataka siya kung nasa na ang lalaki. Wala pa rin siyang kasuot-suot na anuman at tangyang kumot lang ang nakatarap sa kanyang katawan. Kakaiba ang pakiramdam ni Helen sa mga sandaling yun. Halos magaan ang kanyang pakiramdam at hindi na siya nakakadama ng guilt sa sarili dahil sa nangyari sa kanila ni Troy. Napangiti siya nang maalala ang mainit na lampungan nila ni Troy na gabi. Ibang iba si Troy kaysa sa kanyang mister na si Rod. Mas magaling magpainit ng katawan si Troy at alam niya kung paano paligayahin ang isang babae na katulad niya. Halos nadiligan ni Troy ang init ng katawan na hinahanap-hanap niya at nawala na ang pangungulila niya sa kanyang mister. Kahit naiisip niya si Rod sa mga sandaling iyon ay halos wala na siyang pakialam. Pakiramdam ni Helen ay para siyang isang bagong kasal na katatapos lang mag-honeymoon. Naalala niya tuloy ang unang gabi nila ni Rod nung ikinasal sila. Pero parang mas nahigitan nito ay ang ginawa ni Rod nung gabi ng kanilang pulot mata. Ilang sandali pa at biglang bumukas ang pintuan. Biglang pumasok si Troy na may dalang tray na may mga pagkain. Nakapanloob lamang ito at kitang-kita ni Helen ang mala-adonis na katawan ni Troy. Lalong-lalo na ang kakaibang bukol sa gitna ng mga higaan ng lalaki. "Good morning, babes. Breakfast in bed." Nakangiting pagbati ni Troy kay Helen at tinabihan ng babae sa kama at hinalikan nito sa pisngi. "Wow naman, dito mo pa dinala ang breakfast natin. Sana ginising mo na lang ako," sagot ni Helen na nakangiti. "Kumain ka na, babes. Alam ko, nagugutom ka na dahil napagod ka kagabi. Pilyo ka, ikaw yung dahilan kung bakit napagod ako kagabi," sagot naman ng babae. "Masarap ka kasi, babes." "Ano, nag-enjoy ka ba?" Nakakinting tanong ni Troy. "Oo, enjoy na enjoy. At naku, may duty pala ako ngayon," sabi ni Helen. At nabigla nang mapatingin sa kalendaryo. "Hayaan mo muna, babes. Mag-absent ka na lang muna. Tawagan mo ang ospital at sabihin mo na may sakit ka," sabi ni Troy at tinakbayan si Helen. "Loko ka ha." "Pero sige, sa bagay, late na rin ako. Pero ano ba ang gagawin natin buong araw?" "Eh di, magbabanding tayo," tawa ni Troy. "Ikaw talaga, yakman ka," tawa ni Helen at kinarot si Troy sa tagiliran. Ganun nga ang ginawa ni Helen. Tinawagan niya ang ospital para sabihin na absent siya sa araw na yun. Pumayag si Helen na manatili buong araw sa bachelor's pad ni Troy. Sa buong araw na yun ay muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga katawan. Halos buong araw sila nagbanding sa kama. Ang kanilang pahinga ay kung kakain na lang sila at kung minsan ay tumitigil silang dalawa para manood ng nakakapag-init ng mga pelikula na koleksyon ni Troy. Doon ay mas namulat pa ng gusto ang Bogley na nasa kay Helen. Halos gabi na nang inihati ni Troy si Helen sa kanilang boarding house. Bago sila maghiwalay ay mga nagtukaan pa silang dalawa. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay sinalubong ni Leslie. Nagtataka kung saan siya nanggaling. Halos nung una ay ayaw niyang sabihin sa kaibigan ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila Troy. Ngunit di nagtagal ay inamin at naikwento niya rin kay Leslie ang lahat-lahat. "Talaga girl, sinasabi ko na nga ba kakagat ka rin kay Troy. Ang gwapo-gwapo kaya nun. So ano, masarap ba?" Masayang tanong ni Leslie. "Oo, aaminin ko na, nasarap pa namin ako," sagot ni Helen. "Oo, diba? Tama ako. Alam mo best friend, wala makakaalam sa nangyari sa inyo ni Troy.
Hanggang dito lang yan. Pag nakabalik ka na sa Pinas, edi balik ka na naman sa mister mo. Plain lang ang nangyayari sa inyo para hindi ka malungkot dito. Sabi ni Leslie. Oo, ganun nga. Mahinang sagot ni Helen. Salamat, may partner na rin sa wakas si Troy. Tiyak na mag-i-enjoy na tayo nito. Pwede na tayong mag-triple date girl, sabi ni Leslie. At doon nga nagsimula ang kataksilan ni Helen sa kanyang mister. Ang minsan na sumama siya kay Troy ay naulit pa yun at naulit ng naulit. Halos every weekend ay nagkikita silang dalawa at sumasama siya sa bachelor's pad ng lalaki at magdamagan silang mag-aano. Mabuti nila at hindi nabuntis si Helen sa mga tagpo nila ni Troy. Timing lang kasi ang ginagawa nilang dalawa ng lalaki. Dito rin natutunan ni Helen ang gumamit ng pills para hindi siya mabuntis. Ibang ibig si Troy kaysa kay Rod. Ngayon lang naramdaman ni Helen ang init ng pakikipag-banding. Habang tumatagal ay napapansin ni Helen na medyo may pagkawal at sobrang pogli nitong si Troy. Sa kama, halos nakalatlo si Troy ng labasan. Palagi niyang naaabot ang suklulan. Pakiramdam ni Helen ay palaging napupuno ang kanyang sinapupunan. Kung kay Rod ay ilang patak lang ang lumalabas. Maligid ang kay Troy ay sobrang dami. Sumasama rin paminsan-minsan sina Helen at Troy, kina Leslie at Marlon, Myra at Ted para mag-triple date. Ngunit mas mahigit ang pagsusulo nilang dalawa ni Troy. Ang pangungulila at lungkot na nandarama ni Helen nung una siyang dumating ay nawala na, napawi na. Unti-unti naman nahuhulog ang loob ni Helen sa lalaki. Ang sinasabing ganun ay unti-unting nahuhulog sa seryosong relasyon. Samantala, nagtataka naman ang mister ni Helen na si Rod kung bakit halos di na nagagawa ng kanyang misis na may makipag-video chat dito. Noon ay halos gabi-gabi nila itong ginagawa, pero ngayon ay halos 2 beses na lang sa isang linggo na lang ito nangyayari. At kung mag-video chat rin sila ay napapansin niyang nagmamandil ang asawa niya. Na matapos ito, minsan ay hindi inisip ni Rod na iba na pala ang pinagkakaabalahan ni Helen. Sinasabi niya palagi sa kanyang sarili na baka palaging pagod ang kanyang asawa dahil sa trabaho o kaya ay palaging busy ito. Ngunit di maiwasan ni Rod na makadama ng minsan ng lungkot at pangungulila sa kanyang asawa. Minsan na nag-date sina Helen at Troy sa isang restaurant ay masaya silang nag-uusap. Babe, I was just thinking, bakit hindi ka na lang lumipat sa place ko? Total, nag-iisa ka lang naman doon, sabi ni Troy kay Helen. Total, nag-iisa lang naman ako doon, sabi ni Troy kay Helen. Ano, gusto mong magsama tayo? Oo naman, parang live-in, diba? Optional naman yung pagbo-boarding nyo sa boarding house ng hospital. O diba, binabawas yun sa salary mo, yung upa ng tinitirahan nyo ni Leslie. Sagot ng lalaki. Oo nga pero maliit lang naman yung kinakaltas sa salary namin. Kahit na, ayaw mo ba yun? Palagi na tayong magkasama. Nakanangiting, sabi ni Troy. Pag-isipan ko lang, babes, ang bagay na yan. Mahinang sagot ni Helen. Ilang araw ang lumipas, pinag-isipan ni Helen ang sinasabi sa kanya ni Troy. Hanggang sa pumayag na rin siya sa wakas. Sinabi niya yun kay Leslie at pumayag naman ang kanyang kaibigan. Nalilipat na siya sa tinitirhan ni Troy. Ang swerte mo naman, best friend. Paano yan? Magdapat na rin kayo mag-aanuhan. Tawa ni Leslie, ulol. Pero honestly, gusto ko palagi kasama si Troy. Kaya ako pumayag. At syempre, buo na yung salary ko dahil wala nang deduction sa board. Ang lodging, hahaha, tawa ni Helen. Oo na, best friend. Basta isa lang ang sasabihin ko. Ingat ka lang na huwag kang mahuli ng ospital sa ginagawa mo. Dahil siguradong paalisin ka sa trabaho mo. Dahil immorality yan. Kaya sekreto lang ang mga ganyan natin, sabi ni Leslie. Oo, salamat sa advice mo, sagot naman ni Helen. At yun na nga ang nangyari. Lumipat si Helen sa bachelor's pad ni Troy. Siyempre masayang lalaki dahil magkasama na rin sila sa wakas ni Helen. Parang naging mag-asawa ng pagsasama ng dalawa. Si Helen ang nag-aasikaso kay Troy sa lahat ng mga pangailangan nito, lalong-lalo na sa bed.
Halos gabi-gabi sila kung gawin ang bagay na yun. Kung paano niya alagaan si Rod ay ganun rin ang pag-aalaga na pinakita niya kay Troy. Bagay na mas lalo pang nagpapalapit ng damdamin ng lalaki sa kanya. Kahit na sumama si Helen kay Troy at hindi pa naman nakalimutan ng babae ang totoo niyang mister na si Rod na naghihintay sa kanya sa Pilipinas, patuloy pa rin siya sa pag-video chat dito para di mahalata ng kanyang mister na may milagaw na pala siyang ginagawa. Walang kaalam-alam ang lalaki na may ibang kinakasama na pala ang kanyang misis na ibang lalaki. Samantala, may naisip ng kapilyuhan gagawin si Troy pag nag-video chat si Helen kay Rod. Minsan habang naghahanda si Helen na makipag-chat kay Rod ay lumapit sa kanya si Troy. "Babes, ano tayong nakangiping?" sabi ni Troy. "Mamaya na, after namin mag-usap ni Rod. May ipapagawa ko sa'yo. Parang dare ko ito sa'yo." "Ano naman yun?" "Trip tayo. While you talk to your hubby, Pelio at ang kaitin." Tanong ni Troy. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin?" "Sige na babes, try natin para exciting. Basta sumunod ka na lang sa ipapagawa ko sa iyo." "I love you," malambing na sabi ni Troy. Dahil sa pangulit ni Troy at sa huli ay napapayag niya si Helen kahit wala siyang idea sa ipapagawa sa kanya ng lalaki. "Sige, pabarin mo ang pang-ilalim mo babes. Huwag mong tanggalin ang pang-itaas," sabi ni Troy. Na siya namang sinunod ni Helen. Inalis ni Helen ang kanyang suot na shorts at panloob. Naiwan naman ang suot nitong t-shirt. "Umupo ka doon sa stall ng working table ko babes at doon ka na rin mag-chat kay hubby mo," sabi ni Troy. Ngayon ang working table nito ay medyo may kataasan. Ginagamit niya ito sa paggawa ng mga blueprints at drafts kung siya ay nagtatrabaho. Mataas rin ang stall na kasama ito. Pumunta si Helen sa working table na ito at doon niya inilatag ang kanyang laptop. Pagkatapos na noon ay umupo siya sa ibabaw ng stall. "Sige babes, mag-chat na kayo ng mister mo," sabi ni Troy kay Helen. Sinunod naman ni Helen ang sinabi ni Troy. Pinaandar niya ang kanyang laptop at nag-connect sa server. Ilang sandali pa ay naging matagumpay na nakakonect siya kay Rob na naghihintay sa kanya. Nang gumada na ang video cam ay nakita muli ni Helen ang mukha ni Rob. "Good morning honey, kumusta ka na? Mukhang busy ka palagi." Masayang pagbati ni Rod sa asawa. "Okay naman Han, oo medyo naging busy ako ngayon." "Asa na ang anak natin?" "Nasa kay Jen, nasa labas at nakikipaglaro," sagot ni Rod. Samantala habang nag-uusap kina Helen at Rod ay nagsimulang maghubad si Troy. Pumesto siya sa isang sulok ng kwarto na hindi siya nakikita ni Rod. Pagkatapos niyang maghubad ay dahan-dahan siyang gumapang papunta sa kinaroroonan ni Helen. Nang marating niya kung saan nakaupo si Helen ay lumuhod siya sa harapan nito. Dahil nga may kataasan ng stall na kinaupuan ng babae ay halos nakatapat lang ang pagkababae nito sa mukha ni Troy. Nagulat naman si Helen sa ginawa na yun ni Troy. Pero patay malisa lang siya dahil baka makahalata ang kanyang mister. Patuloy lang siya sa pakikipag-usap kay Rod. "Han, nasaan ka ba ngayon?" tanong niya kay Helen. "Nasa loob lang kwarto." "Bakit?" sagot naman ni Helen. "Kasi pansin ko na magbago yata ang room mo." Pagtataka ni Rod, "Kwan kasi lumipat ako sa kabilang kwarto kasi may sira ang bathroom sa kabila." Pagsisinungaling ni Helen at di niya inaasahan na mapapansin ni Rod ang pagbabago ng kanyang silid dahil sa paglipat niya sa lugar ni Rod. "Ganun ba? Mabuti kung ganun. Mas maganda ang kwarto mo ngayon," sabi ni Rod. "Salamat honey. Mas okay sa akin ang lugar na to," sagot naman ni Helen. Samantala patuloy lang si Troy na nakikinig sa pag-uusap ng mag-asawa. Ilang sandali pa ay hinawakan niya ang mga hita ni Helen at ibinuka ang mga yon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.